Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong putok na po ito sa social media at mainstream media. Ito pong si John Paul Estrada mga tambay. Ito po ay pinangalanan po ni Master Sergeant Orly Gutesa mga tambay, na isa po itong bagman sa pangunguna po ni Saldico mga tambay. Yung sinasabi nga po dito, isa raw po itong altar o parang seminaryo yata ito, parang sa simbahan. Si Altar Boy ngayon po ay naging bagman na. At syempre po ay nanganganib daw po ang buhay nito at syempre ang mga magulang daw po nito ay nag-aalala po, ang mga magulang po ni Paul Estrada mga kabayan. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang biglang pag-asenso ni Altar Boy na naging bagman mga kabayan ng mga politiko. Ito po nakakalungkot ano. Ang mga ito po ay may mga sinasabi po na nagagamit talaga ng mga demonyong politiko sa ating bansa. At syempre po nasisilaw na rin sila sa laki ng pera na ibinibigay po sa kanila ng mga demonyong politiko umano sa ating bansa. Umpisa na po natin. Mula sa pagiging altar boy, iba na raw ang pinagsisilbihan ngayon ni John Paul Estrada. At kung Biblia at kandila ang dati niyang dala, ngayon pera na raw mula sa umano'y pangungulimbat ng isang dating kongresista. Narito ang exclusive agenda report ni Dovie de Guzman. Dahil sa galit ng publiko, nangangamba ngayon sa seguridad ang mga magulang ni John Paul Estrada. Ayon sa tatay, hindi siya makatulog sa matinding pambabatikos at panghuhusga sa anak. Kayo ho ba'y nasasaktan sa mga naririnig ninyo? Sa Estrada, Executive Assistant ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Ibinunyag ni Orly Gutesa na si Estrada ang isa umano sa mga tumatanggap ng mga maleta na bawat isa ay naglalaman ng 50 milyong pisong cash. Meron lang ako papakitang litrato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. May idea po ba kayo na ganun yung trabaho ng anak nyo? Wala po. Basta ang sabi niya, nag-work sa Manila. Laking simbahan si John Paul. Katunayan, kilala siya sa Sapang, Manawag, Pangasinan bilang altar boy. Nang pumutok ang kwento tungkol sa mga maanumalyang flood control project, kumalat sa social media ang mga larawan at video ng marangyang kasal ni Estrada kung saan ninong niya si Zaldico. Sa video, nabunyag ang regalo niya sa asawa na isang Mustang na sports car. Sa pagsusuri ng BNC, ang sasakyang ito ay nagkakahalaga ng higit 3 milyong piso. Umani ito ng pambabatikos mula sa netizens, pero meron ding mga nagtanggol kay Estrada. Ayon sa tatay, hindi magagawa ng anak ang mga paratang. Katunayan, di naman daw nagbago ang kanilang buhay. Nitong mga nagdaang araw, panay ang dalaw ng mga pulis sa barangay Sapang sa Manawag, Pangasinan para magsagawa ng background investigation sa pamilya Estrada. Natanong din kung ano yung dati, kung kailan pinanganak, sino yung mga parents niya, mga kapatid niya. Ganyan, tanong nila sir. Kung may nabiling hari-harian, ganyan. Pero so far, wala naman akong alam dito sa barangay namin. Ewan ko lang sa ibang lugar, pero dito sa barangay namin, wala akong alam na pati nga yung lutin nila. Ewan ko kung na-transfer na sa kanila. Dagdag ni Kap, kung sa kanilang barangay, safe ang mag-asawang Estrada dahil batid naman nilang walang nabago sa payak nilang pamumuhay. Sa kabila nito, mahigpit ang ginagawa nilang monitoring dahil baka may mga magtangkang manggulo. Para sa agenda, Dovie de Guzman. Mga tambay, ano po sa tingin nyo?
Malinis po ba si Altar Boy? Kaya po bang gawin sa kanyang kinikita bilang isang alagad ng batas? Pulis po yata ito mga tamay, naka-uniforme si Altar Boy, di ba? Si John Paul Estrada. Kaya po ba niyang mamuhay at ganun po karangya at magregalo po ng milyong-milyong sasakyan? Saka po mga tamay, ang mga ninanakaw pong pera, hindi po nila nilalagay yan sa bangko. Kasi po, marungis po yan Nakaw po yan. Kaya nga po ang mga politiko at yung mga kasangkot na binibigyan po kung sakali man na totoo ang binibintang po dito po sa bagman, dahil mismo po pinangalanan po ito ni Master Sergeant Orly Gutesa na ito po ay bagman. Ito po ay hawak at talagang tauhan po ni Saldico. At natural, ninong pa nga sa kasal Ibig sabihin talagang malapit at close. Ikaw ba naman maging ninong mo sa kasal si Saldico? At yung sinasabi nga po natin, kung totoo po na malinis po ito pong si John Paul, malinis din po si Saldico. Hindi po ba? Kung malinis po, ito pong bagman ay malinis at hindi po nagkakapera kay Saldico at hindi po nakakakuha at hindi nakakabili ng mamahaling sasakyan. At syempre, napakarangyang kasal ang ginawa at marami pa na biglang nabago ang kanyang pagkatao. Kung malinis po si John Paul at payak ang kanilang pamumuhay, mga kabayan, malinis din po si Saldico. Wala rin pong ninakaw si Saldico. Kaya nga po sa sobrang linis ng kanyang amo, ng kanyang boss, nagtatago na po, di ba? Ayaw na umuwi ng Pilipinas. Buhay hari na po sa ibang bansa. Di po ba? Ano po sabi ng balita nung mga nakarang araw? Si Saldico po ay nasa Madrid, Spain. Doon po namatahan. At meron din po tayong subscribers na nagsasabi na nakita po nila na si Saldico ay tama po nasa Spain. At nag-check-in pa sa 5-star hotel, mga kabayan, sa mamahaling hotel. Napakaraming kayamanan pala ni Saldico. Pero po si John Paul ay malinis po. Wala po siya involvement. Kahit po sila ay nagdi-deliver ng male-maleta na pera kay Saldico, kay Tambaluslos at sa Malacanang umano. Malinis po si John Paul. Hindi po ba? Ang makapagpapatotoo naman po yan, yung mga kasamahan pa. Yan po si John Paul, pinangalanan po ni Gutesa. Di po ba? Marami pang lalabas Ayon na rin mismo kay Congressman I think yung Congressman Santiago, I think. Meron pong lalabas pa na mga ebidensya pa na katulad po ni Master Sergeant Orly Gutesa. Marami pang magpapatotoo, mga kabayan. Kaya itong mga tao na ito, kahit naman po si Master Sergeant Gutesa ay nagkaroon din po yan. Meron din po yan, nabigyan din po ng mga magnanakaw na politiko yan. Kaya nga lang po, hindi niya na natiis ang nangyayaring sistema na korupsyon na ginagawa ng mga magnanakaw na politiko umano sa ating bansa. Kaya kumanta na siya. Dahil grabe na katalamak ang korupsyon. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay kay John Paul. Kay John Paul, mahihirapan mong mapaniwala ang Pilipino. Lalo-lalo ang taong bayan. Mahihirapan mong mapaniwala. Dahil una-una, napakalaki ng pinagbago ng iyong buhay. Lalo-lalo ang nagiging marangya mong pamumuhay. Hindi po ba? Dahil gaano lang po ang kinikita ng isang alagad ng batas. Lalo-lalo kung hindi naman mataas pa ang posisyon mo. Hindi po ba? Sa napakamahal ng bilihin sa ating bansa, kahit kumita ka ng 100,000, hindi ka makakaipon dahil sa napakahirap na sitwasyon ng bansa. Kaya mahal-mahal ng bilihin. Lahat ng bayarin natin ay mahal. Napakatataas ng ating mga bayarin. Ang ating mga buwis ay napakamamahal. Hindi po ba? Sa napakaiksing panahon, pagpasok ng 19th Congress, biglang lumobo yata ang iyong karangyaan.
At yung sinasabi nga po natin, hindi makikita ng tatay niya umano at ng mga kababayan niya sa kanyang probinsya ang pagyaman nito at mga ari-arian. Mga kabayan, itatago niya yan, lalong-lalo, itatago niya yan sa probinsya niya. Tama po yung sinabi po ng isang kapitan o may katungkulan po doon sa probinsya nila. Wala pong ari-ariang ipinundar o nabili doon sa lugar nila. Kasi madaling matrace kung doon siya magpapayaman sa probinsya niya. Pwede yan, tama yung sabi ng politiko, baka sa ibang lugar, doon siya namili. Hindi kaya? At syempre, ang lagi ko po sinasabi mga tambay, ang pera po na nakaw ay yung sinasabi po ni Mayor Magalong. Hindi po nila dinideposito yan sa bangko. Nilalagay po nila yan sa vault o sa bahay nila. Kung ito pong si John Paul Estrada ay meron din po itong vault. Kaya lang hindi po kasing laki ng mga vault ng mga buhaya umano. Meron din po umano yan. Mga kababayan, baka meron din vault. Mga kababayan, di po ba? At yun, binibili ng cash. Nakita nyo po, kung mamili ang mga politiko at mga sangkot sa mga korupsyon ay cash. Hindi po sila namimili ng nilo-loan nila sa bangko. Karamihan po ay cash ang gamit po nila. Isang damukal na cash. Kaya dito pa mga tambay, ito pong si John Paul, ito po ay magagamit po ito. Kung ito po ay maiipagtulungan at seryoso na po ang gobyerno, pero sa panahon po kasi ngayon ay nagtatakipan pa sila, mga kabayan. Sa mga darating pong panahon ay magagamit po ito ng husto. Itong mga tao na ito. Huwag lang po sanang mawala itong mga tao na ito sa panahon po ngayon. Sana po'y maingatan ang mga tao na ito. Lalong-lalo po si Orly Gutesa. Darating po kasi ang tamang panahon na makakakuha po ng tamang hustisya ang mga Pilipino. Lalong-lalo po sa ginawa nilang pagnanakaw sa pera natin. Kasi po, pagka ngayon po, malabo pa sa sabaw ng pusit na makakuha tayo ng hustisya sa mga ginawa nilang pagnanakaw at malabo pa sa sabaw ng pusit na maibalik nila ang mga ninakaw nila hanggang sila po ang nakaupo, mga kababayan. Hindi po ba? Hindi po ba? Dahil sila rin ang sangkot sa maanumalyang korupsyon na mahigit 3 taon. Dahil sila rin po ang nadidilibiran ng mga ito. Hindi po ba? Kaya John Paul, tama yung sinabi ng tatay mo. Nag-aalala sila sa sitwasyon mo dahil baka manganib na ang buhay mo sa mga politiko. Hindi manganganib ang buhay mo sa mga Pilipino dahil pwede kang maging witness ng maanumalyang korupsyon. Mas nag-aalala kami sa iyo, John Paul Estrada, sa buhay mo sa mga politikong magnanakaw. Umano, mas delikado ka riyan dahil ikakanta mo sila sa pagdating ng tamang panahon. Hindi po ba? Katulad po ni Orly Gutesa na kumanta na. Kaya dapat pong ingatan po yan at huwag pabayaan. Dahil alam naman po natin na si Orly Gutesa hindi po pababayaan yan ng Marine. Sana po mga tambay. Yan po mga kabayan, ang isa pong bagman na yan po ay pinag-uusapan na po. Yung sinasabing from altar ay nasa bagman na. From altar to bagman. Ibang klase, no? Pero mga tambay, hindi lang, yan po, pangkaraniwan na po yan. Ito po, parang seminaryo lang to, parang katulong ka lang sa simbahan, di ba? Parang yung mga katulong ng pare sa simbahan, itong sa altar, di ba? Itong batang ito, yun nung panahon na bata siya. Meron nga dyan mga congressman pastor po ito, sa altar lang, naging bagman. Yun nga nasa Maynila At meron din pastor sa Bulacan na ini-issue rin. Hindi po ba? Meron din pastor sa Bulacan, may senador, may congressman sa Bulacan.
may issue rin ng mga korupsyon. Yung lalo yung nasa Maynila, na pastor po yon. Pero grabe po, nahawakan na flood control project. At bigla pong yumaman din yung pastor na yon. Hindi po ba? At nakakahanga-hanga rin po yung pastor na yon, mga tambay. Talo na, nanalo pa. Saan ka nakakita nun? Hindi po ba? Talunan ka, hindi ka nanalo. Pero nanalo ka. Yung po ba himala? Nakita niyo po. Kaya hindi po imposible na magkaganon din po itong si Altar Boy. Kasi yung mismong mas mataas ang posisyon sa kanya na mismong pastor pa, mga kabayan, ay nasisilaw sa kinang ng pera umano. Hindi po ba? Nahandyan po yan, yung pastor sa Maynila. At meron din po mga pastor sa Bulacan, mga kabayan. Hindi po ba? Hindi lang po sa pera sila nasisilaw itong mga pastor. Meron din yata sa babae. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kabayan, ang ating komento kay John Paul na mula po sa altar ay napunta po sa bagman. Unbelievable. Kaya pag nadikit ka sa mga politikong magnanakaw, imposibleng hindi ka maulingan. Hindi po ba kasabihan na yon? Kasabihan na po natin yon, lalong-lalo ng ating mga magulang, ng ating mga ninuno, ng ating mga lolo. Wala pong hindi nauulingan pag humawa ka ng kaldero. Di ba? Pag humawa ka ng kaldero, ay sigurado raw pong mauulingan ka. Sa tingin nyo po, si John Paul Estrada at si Orly Gutesa ay humahawak po ng basura na punong-puno ng pera. Sa tingin nyo, hindi sila mabibigyan ng basura. Hinawakan na nila. Hindi po ba? Walang iniwan po sa kaldero yan. Hindi po ba na malabong hindi ka maulingan dahil mauling? Hindi po ba? Maraming salamat po, mga tambay, sa nagusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat. At sa mga patuloy po nagsusubscribe, thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At yung lagi po natin ginagawa, mga tambay, magkaisa po tayo, sama po natin sa mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulo na sila po'y mailayo sa kapahamakan. At syempre po, madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At syempre po, tayo rin po'y manalangin at magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po, mga tambay. Konting tiis lang po. Paalam. Bye-bye.